Ano yata sila? Aurora, pasok kayo. May bites. Gusto bakit sa akin ibinigay? Ba't naman nakapula ka na, Flora? Pamatay lang ng mama. Ang taray mo naman, ang pula lang. Kaya bulit siya. Parang di ka apektado. Delikado ako. Inakit mo na yung mga bata. Mga bata, mamaya na kayo bumaba ulit ha. Kasama niyo to. Bye-bye! Bye-bye! Sige, siya na lang kumawa. Mama kulog. Yan! Nantiyan natin si attorney para mapag-usapan na natin yung last week. Basta mo na kayo. Attorney. Nandiyan nata si attorney. Masok ka na, attorney. Attorney, basahin mo na ang iniwan ng mama. At ayon ko na ang 50% sa kanyang aririal ay mapupunta sa pangangbil mo na si Mr. Eduardo Fortalejos. At ang 50% ay paghatian pa ng magkapatid na sina Aurora Fortalejos at Flora Fortalejos. Ka lang. Mas malaki yung kanya. Dahil siya ang panganay. Dahil ang ang bahay ninyo, ang bahay ng inyong mama sa Hong Kong ay mapupunta kay Mr. Eduardo. At ang guest house sa Tagaytay ay kay Miss Flora at sa iyo naman Miss Aurora ang nasa Baguio na inyong guest house. Ano masasabi niyo? Malino naman na nakasaad dyan na nasa akin ng 50% ng yaman ng mama. Patikin mo. So, kontento na ba kayo sa kinalabasan ng last will and testament ng mama? Kung gayon, maganda ka muna ng merienda para makain. Andiyan pala si Atty. Salamat, attorney, sa pagbasa ng last will and testament. Salamat. Kuya, mauna na kami. Sigurado kayo? Oo, may nakot pa kami ni May Flora. pinanda pa ako merienda. Okay lang yan sa mga bata na lang. Super lang Sige, kami. hindi ko na talaga ako mapipigilan. Sige, bye-bye. Sige, ingat kayo. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo, mayaman na ako. Honey! Honey! Oh, honey, nakaalis na sila? Oo. Halika dito. Maupo ka. Bakit? Mayaman na tayo ngayon. Talaga? Mayaman na mayaman. Wala, tanggap nila na nasa akin ng 50%. Baka sila magagawa dun. Hindi na tiniwan ng mama. Hindi naman siguro. Pero, bahala na sila. Basta tayo, mayaman na tayo. Kaya kailangan natin mag-celebrate. Lalabas tayo ng buong pamilya. Paano? Umakit ka na muna. Magbihis na kayo. Alis tayo. Pwede ba hindi na ako sumama? Bakit mo naman? Alam ko, mayaman na tayo. Pwede ako mag-beauty rest ako. Magagala kami ng mga barkada ko. Sige, bahala ka. Pero, bukas na nga tayo umalis. Huwag mo muna ako na may inuman. Kakatulong na lang. Katulong? Meron ba tayo nun? Ano ko lang? Mayaman na tayo. Marami na tayong pera. Magkatulong na tayo. Para hindi na ako napapagod. Pero ngayon, ikaw muna kumuha. Tapos tumawag ka na ng katulong. Honey, ikaw na may paa ka. Honey, ako ang nagpayaman sa atin. Pwede, ikaw muna ang tubig. Pinamulong kami sa akin. Tubig. Tapos kumuha ka na ng katulong. Pagbalik mo, gusto ko may katulong na.
Tubig, bilis! Oo, ito na, Han. Ano ba naman tubig to, honey? Palagay mo kasi sa akin to? Yan na kasi malapit. Ito pa nagtatapos ako. Napapagod ako. O siya, sige ako na kukuha. Yung meeting mo pala bukas, paano yun? Kailan ka pa ba magtrabaho? O bakit? Ako lang magtatrabaho? Ano ka ba? Di ba nga mayaman na tayo? Hindi na kailangan magtrabaho. Dalawa pa. Bahala ka dyan. Sige, may meeting pa ako. Bibis lang ako. Hi. Ba't naman ang buhay? Mayaman na kami. Patulog na lang. Sa katamaran, nakasulat naman sa Bible na di ba, yung hindi dapat yung pinapairal yung katamaran ng isang tao. Kasi nga, halimbawa, syempre pag tamad ka, wala kang ginagawa, pero ikaw pa rin yung mga ganon, hindi daw pinapakain yung ganon pag tamad. Kasi nga, wala kang ginagawa. Siyempre, pag tamad ka, wala kang mararating sa buhay. Yun, ano nga ba yung katamaran? Para sa akin, isa yun sa mga nakaka-apekto sa pamumuhay ng isang tao. Katamaran ay isang kaugalian, lalo na ng mga Pilipino, na kung saan, yun yung nagiging dahilan kung bakit hindi nila natatapos yung mga dapat nilang tapusin. At saka, yun din yung nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging successful yung isang Pilipino kasi nagiging dependent sila or lagi silang nakadepende sa mga bagay na nagbibigay ng mga pangangailangan nila. Sloth, laziness o katamaran. Yung hayop na sloth ay tinatawag na sloth kasi napakabagal nitong kumilos, laziness. Ang sabi sa Biblia, ang taong hindi magtatrabaho ay huwag pakainin. Ginawa tayo ng Diyos upang magtrabaho. Now, kung ayaw natin magtrabaho at inaasa na lang natin lahat sa kapwa natin, iyon ay kasalanan. Kung kaya naman natin kumilos pero hindi tayo kumikilos, ayaw natin magtrabaho even though we are capable, iyon ang tinatawag na sloth or laziness. Bumuling tayo, magsha-shopping tayo. Hindi kasama si Mami? Ma, ba't hindi Oo. kasama? Christina, ba't hindi ka ba nakabihis? Kayo na lang. Napagod ako. Sige mga anak, fix nyo na mami niya, alisa tayo. Bye-bye po. Bye-bye, ingat. Salubong ko, anak. Tara, Adrian. Honey, yung katulong tawagan mo na para mamayang gabi meron na tayo katulong. Ano? Yung katulong natin. Hindi maganda yun. Sige, alis na kami ha. Ingat kayo. Bye-bye! Ha? Pasalubong ko, ha? Oo. Gusto mo na kumain? Kain tayo? Tara. Madali lang anak. Ikaw, ano naman gusto mo? Ikaw, ano naman gusto mo? Kain na tayo. Sabi mo. Tara, kumain muna tayo. Kumain muna tayo. Kain na tayo. Nakasim mo. Kain na tayo. Taas naman ang mukha. Mamaya na anak, kumain na tayo. Inaanak, kainin mo na lahat. Talaga to si Toy. Makabusog kayo ha. Okay na ako sa soft Hindi drinks. dati siya lang po. Anak, kaya mo kumain? Diet. Makabusog ka, dahan-dahan. Dahan-dahan na. May virus na. Ayaw na.
Anak ko, kainin mo pa to. Haluin mo na. Siyempre, pag sobrang busog na, Kain pa rin ang kain. Kasi ako, Kasi pag busog na, once na nag-burp, magkakaroon na ng space sa ano. Ayun, kain ulit ang kain. Siyempre, yung gluten kung para sa mga pangkaraniwang taong makakarinig, parang hindi siya talaga agad ma-recognize. Pero kung magtutunan mo na siya ng pansin, yun, yung gluten nakapokus siya sa mga taong gahaman, parang gutom na gutom palagi, sa literal, parang yung matakaw. Pero sa malalim na meaning niya, yung gluten yung isang karakteristik ng isang tao na parang hindi makontento sa kung anong meron siya. Yung parang meron ka na lahat, meron ka na nito, meron ka na yan, pero parang may gusto ka pa. Parang ganun. Ganun yung pagkakaintindi ko ng gluten. Gluttony yung walang kabusugan. So it does not mean hindi lang ito sa pagkain, kundi sa lahat ng mga material na bagay hindi masatisfy doon sa isa. Noong panahon ni Jesus, ang ginagawa ng mga Romano ay isa sa mga matindin lang ginagawa ay sila ay kain ng kain. Sila ay kain ng kain. Sa kagustuhan nilang kumain, ang ginagawa nila, pag busog na sila sa pagkain nila, ay pinipilit nila yung sarili nila para sumuka. Para mailabas yung lahat ng kinain nila at kakain sila ulit. Ibig sabihin, yung kinakain na ay hindi na para mabuhay, kundi para lamang magpasarap ng buhay. Yung pagkagutom sa pagkain, yung appetite, binigay ng Panginoon yan. Pag nagutom tayo, kailangan tayo kumain. Pero yung pagkain ng higit dun sa kailangan ng katawan, ay kasalanan po iyon. Or yung pagkakaroon ng mga material na bagay na hindi mo na kailangan, luho na lang, kasama iyon sa gluttony. Diba kayo? Opo, ano pa sa pagkain eh. Nagtagor ka. Sige. Oh, ba't parang malungkot ka? Kasi naman, Daddy, lagi na lang sila yung binibilhan mo, tapos ako hindi. Bakit? Problema mo, hayaan Wala? Ano problema nun? Huwag ko ba yan nagalit yata? Binabilhan nung gusto mo pabili sa akin na laro. Eh kasi naman, ba't hindi mo siya binibilhan? Wala tawagan mo ba yung katulong natin? Hindi. Nakatulog ako. Ano ba yan, Handy? Kasi siya tawagan mo na. Sorry. Sige. Mga anak, karabis na tayo para makakain na tayo ng hapunan. Wait lang po! Sumunod ka na lang. Dana, huwag kang magkakalat ng pagkain. Apo. Wala tayo sa accord. Bakit ganun? Pag si Ate Dana mo yung nagpapabili kay Daddy, lagi na lang siyang binibilhan. Tapos ako, pag yung gusto ko, hindi naman ako binibilhan. Nakakainis. Ikaw ba din, pag ikaw ganun, di ba syempre may inis ka rin? Parang feeling ko tuloy, di ako anak ni Daddy.